Totoo nga ba mga kababayan na merong gagawin na sanib puwersa etong si Tita Glo at si Vice President Leni Robredo, mga kababayan? Medyo kapit kayo ng maigi, kumapit kayo ngayon dahil, magkakaroon tayo ng, bigayan ng idea. Kasi medyo magugulat kayo dito sa ilalabas natin at kahit ako ay hindi ko rin nakalain na magiging ganito mga kababayan ko. Kasi may nagbabalik sa akin, eh, yung nangyari noong Uniteam. Nung Uniteam na nagkita si ganito si Sara at si Pangulo kasama si Governor Gwen Garcia. Parang ganito ata yung mangyayari mga kababayan. Ayan, thank you very much Tita Judy Basco is here. Alright mga kababayan ko, tingnan niyo 'tong photo na 'to mga kababayan ko. Ayan, si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo at si Leni Robredo. Medyo nakakagulat kayo. Parang ang diskarte nito mga kababayan ko, eh, may middleman sa gitna. Anong ibig sabihin ng mga photos na ito? Anong ibig sabihin ng mga kumakalat sa social media na photos na ito? Alam niyo po mga kababayan ko, biglang pumasok sa isipan ko yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte sa Cebu. Ang pakalat lang nila, bumisita lang yung dalawa dahil birthday mga kababayan. Opo! Eto naman po mga kababayan ko, birthday naman din ng isang congressman at ng isang congressman sa Bicol. At binisita rin ni former Vice President Leni Robredo, mga kababayan. At tiyempo rin na nandoon si former President Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan ko, ha. Oo, ha, 'to, ha. Totoo 'yan. Napaisip ako bigla mga kapatid. Sabi ko, "Ano ba 'to?" Sabi ko, "Totoo ba ito?" Parang may naaamoy ako na sanib puwersang magaganap sa 2025 election, mga kababayan. Maaalala ko lang at pumasok sa isip ko, mga kapatid, pumasok sa isip ko bigla at, napaisip ako. Nag-e-echo ako, ah. 'Yan, okey na. Nag-e-echo pa ba? Napaisip ako, sabi ko, 'di ba, nung panahon na pinatalsik ni dating Pangulong Gloria Arroyo, si dating President Joseph Estrada, naaalala ko lang, dilaw ang nagpapanik sa kanya. Tama, 'di ba? Oh, tama ba ako? Eh, correct me if I'm wrong. Ang alam ko, dilaw ang nagpapanik sa kanya. Kaya nagkaroon ng people power 2, mga kababayan. Tapos, kasama niya yung dating standard bearer ng mga dilaw. Parang napaisip ako, dilaw? Pink? Dilaw? Sabi ko, merong hindi magandang gagawing mangyayari sa 2025. Opo, eh, ako, curiosity ko, Gloria Arroyo, hindi basta-bastang tao 'yan, mga kababayan ko. Hindi basta-bastang tao 'yan. Kasi kaya niyang mapasunod kahit nga yung mga congressman, eh, mga kababayan ko, eh. Kahit yung mga congressman, kayang mapasunod niyan. Kayang bumanat at magpabagsak ng tao na 'yan. Alam mo hindi small but Gloria Macapagal Arroyo is a small but terrible. Actually nung campaign, 'yan ang pinakamalakas na naghatak ng tao sa Uniteam. Oo, malakas yang maghatak ng tao. How could you imagine, Pampanga, nakuha ni Leni 'yan. Oo, nakuha ni Leni 'yan. Ang ginawa nito ni Gloria noon mga kababayan ko, hindi puwede 'yan. Maghanda kayo ng performance ng Uniteam. Pumunta ang Uniteam saan? Sa venue, sa Pampanga, sa Angeles. Nagkaroon ng event. Alam niyo mga kababayan ko, ultimo yung mga AITA doon, AITA community doon sa bundok, pinababa ni Gloria. Tapos bus-bus ang dumarating na mga sa mga galing sa iba't ibang cities. Ganong kalupit yan si Gloria sa baluarte niya.
Hindi siya nagpatalo sa campaign nun, hindi siya nagpatalo sa, team ni Lenny. Si Lenny humakot din ng mga tao galing sa iba't ibang lugar, mga nakisaya kasi concert puro kabataan nga lang talaga mga kababayan. Pero si PGMA mga kababayan ko, si former President Gloria Macapagal Arroyo, iba yung hatak sa merkado niyan. Kapag sinabi niyang ipapanalo natin sa distrikto natin ang unit team, ipapanalo talaga niyan. Alam niyo gano'n 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 kalakas si Gloria. Aminin natin sa hindi, mga kababayan ko, talagang may hatak 'to si Gloria. Kaya nga sabi ko, 'pag ito pinakawalan at pumunta sa iba 'to, there is a tendency mga kababayan ko na dun ibigay ni Gloria yung kanyang suporta. That's why I'm worry. Nagwo-worry ako, mga kababayan. Nagwo-worry ako kasi mga kababayan ko, hindi biro 'tong papasukin ni Gloria. If ever, mga kababayan ko, if ever, if, I just want to remind you, I said, if ever, mga kababayan ko, if ever, na itong si Gloria lumipat dito, tumikit sa yun, sa ano, sa sa grupo ni Lenny, Lenny Robredo have a 15 million minions. Ay, minions tuloy, minions. Sorry, sorry. 15 million votes. I'm sorry for that. I'm sorry for that. I'm sorry for that. 15 million minions. Ay, sorry. 15 million votes pala si Lenny. If Lenny Robredo have 15 million and Gloria Macapagal Arroyo, for example, have a 10 million or sabihin natin we have a 5 million to 6 million o 3 million, 4 million, mga kababayan ko, yung bilang na yun makakapagpapasok na ng senador. Opo, makakapagpapasok na ng senador yun. Kaya na magpasok ng senador yun. Ako, theory ko mga kababayan, ito eh. Ito, theory ko to theory ko lang. If Lenny Robredo runs for senatorial for 2025 mga kababayan ko, aminin natin sa hindi, kung susuportahan ni Gloria yan, makakapasok yan mga kababayan. Honest lang ako Ito theory ko to theory ko to. Kasi si Lenny meron ng botanteng 15 million eh. Plus mo pa yung makukuha suporta kay Gloria. If ever na suportahan ni Gloria to, mga kababayan ko, may bilang, papasok si Lenny, mga kababayan. Tutumpok ka talaga si Lenny, may puntos siya. Ang nakakatakot dito mga kapatid, alam nyo kung ano nakakatakot dito? Ano ang nakikita kong theory nakakatakot dito, mga kababayan ko? Kapag itong sila, ang diskarte ngayon yan, matindi mga kababayan. Hindi to biro na ginagawa nila. This is not a joke, mga kababayan ko. This is not a joke, mga kapatid. Hindi ako naniniwala, hindi ako maniniwala dito hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala na walang purpose yung pagkikita nila. No, may mga naglalakad na diyan for 2025. May mga naglalakad na diyan. Baka naman itong pambato namin sa Bicol, pwede mo nang ipasok sa pwede mong tulungan 'to dahil may makinarya ka, 'di ba, ganyan. Oo. 'Di tampatan tayo, puwedeng gawin 'to, puwedeng gawin 'to, humingi ng suporta dito, humingi ng suporta dito. If ever si Gloria, if ever si Gloria, titikit, titikit kay Lenny, kakainin niya yung pride niya if ever, to si Gloria titikit kay Lenny. Mga kababayan ko, kung pagsasama-samahin nila, mga kababayan, kung pagsasama-samahin nila, malaking puntos ang magagawa nila, mga kapatid. Opo! Ikaw ba naman magtala ng ikaw ba naman magtala ng 15 million minions? Ay, minions tuloy, may 15 million votes, mga kababayan ko, di ka manalo. Ito example. Ito example, mga kababayan ko. Sample. 2025 pa lang tayo mag-usap 2025 pa lang. Wala pa tayo sa 2028. If ever na gawin yan, mga kababayan ko, puntos pa rin. Kabig pa rin sila. Kabig at kabig pa rin. May lusot pa rin talaga. Kumbaga may lusot pa rin. Ang nakakatakot dito mga kababayan ko, mga kapatid, paano sa 2025? Oo, sa 2025 2025 election, senatorial election, of course, merong bibit-bitin ng unit team. Mga kababayan ko. Ang tanong dito, sa 32 million, for example, si Gloria ang meron 66 million. Mga kababayan ko. Mga kababayan, kung may 6 million votes yan, malaking kawalan sa 32 million yan. Bakit, mga kababayan ko?
Di naman natin masasabi lahat 'to susunod kay Gloria. Sasabihin, "Hindi naman lahat susunod kay Gloria." No, kapag ang powerful na tao nagpagana, nagpatakbo, at isang magaling na political operator, mga kababayan ko, may tulog ang kalaban. Ako hindi ako magaling na political analysis o nagpo-political analysis. Ito teoriko 'to, mga kababayan ko. But I see Gloria Arroyo is one of the best political operator ng isang kampanya, mga kababayan ko. Nakita ko yung power niya sa Pampanga. Nakita ko yung lakas niya nung campaign na talagang pinagana niya. Because lahat ng headquarters na mapuntahan ko, yun yung mga pinondohan nila. Yun yung mga pinatakbo nila. Kaya talagang nakakagumbal, nakakagulat yung mga galaw ni Tita Glo, mga kababayan ko. Hindi ako believe kay Gloria. Pero mga kababayan ko, may tira talaga si Gloria, mga kababayan. The Senate is Magic 12 kung papasok. Pero ako para sa akin, if Gloria is running, if theory ko rin to, if Gloria Arroyo is running for senator, maybe, may boboto sa kanya. Pampanga. Pero kung gusto mo maging senador, kailangan mo magtala ng 16 million votes ang kailangan mong habulin, mga kababayan ko. 16 million votes ang kailangan mong ipanalo kung talagang gusto mong manalo bilang isang senador, mga kababayan ko. Okay, kung comparison naman natin, Marcos loyalist is more 14 million. Iba pa yung yan yung existing na naabutan ng tatay. But meron pang mga new generation ngayon na mga anak na mga loyalista. Ayan, mga kababayan ko. So, estimated ko, we have a 15 to 16 million plus mo yung mga anak-anak, mga kababayan ko. Ayan, kasi kung kailangan isa lang hiling ko sa inyo, mga kababayan. If nakikita nyo na yung ganito ka-power, ganito na pagpupulong nila ngayon. Ako masasabi ko lang dito sa nakikita ko, eh. Yung eksena na yan yung eksena yan yung eksena nung BBM Sara sa Cebu, mga kababayan. Yan yung eksena ng BBM Sara sa Cebu. Parang ganyan, pinagtagpo, 'di ba? Pinagtagpo pero tinadhana. Pero ito, mga kababayan ko, tignan natin kung pinagtagpo pero hindi tinadhana, ha. Ako, theory ko lang yan, ha. Theory ko lang yan. Kasi parehas na parehas yung setup, parehas na parehas yung style. Picture photo op. Baka susunod yan, pagdating ng 2025, yung mga nangangamoy na ng kampanya-kampanya, malalaman natin yan. But may theory, mga kababayan ko, syempre, para sa akin, titignan natin yung puntos nung I think Leni Robredo is running for senator for 2025. Kutob ko na yan. Parang tingin ko na yan. Natatakbo talaga ng 2025 ng senador yan. And kung patatakbo ng 2025 ng senador yan, palalakasin yan yung palalakasin yan yung puwersa ng liberal, eh. Kasi ilan na lang natitirang senador sa liberal ngayon? I think Risa Hontiveros na lang ata natitira, si Senator Risa Hontiveros na lang ang opposition doon. But most of the senators right now is mga nanalo is galing sa unity, mga kababayan ko. Ngayon, Senator JB is an independent. Anyway, mga kababayan, yun ang nakikita ko dyan. 'Di ba, mga kapatid? Kaya tinitignan ko rin yung theory na yan before natin siya basta ako, mga kababayan ko, I know na si Lenny is tatakbo, mga kababayan ko. Ito, theory ko lang, kaya kung hindi man ako tumama ng tatakbo 'to, good luck, mga kababayan ko. Pero para sa akin, tatakbo talaga 'to si Lenny. If Gloria Arroyo supports si Lenny Robredo, malaking kawalan para sa unity team yan, mga kababayan ko, because Gloria Arroyo is one of the best political operator, mga kababayan ko, na nagpatakbo nung kampanya, mga kababayan. It's not Martin Romualdez, it's Gloria Arroyo, mga kapatid.